Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you. Tingnan natin yung February 1 to 15. Sa mga gusto magpa-personal reading, nasa baba ng video na to, how to contact me. Maaring ito is general reading tayo, iba ang personal reading sa general. Kunin mo lang ang sa'yo talaga. Kuha tayo na iyong angel number. Maaring ito is, kuha tayong dalawa. Maaring ito is, nakikita mo na, ganyan. We have the 2121 energy level. Okay, mukhang, andito ka sa sitwasyon mo, yan, no? There's a prosperity, journey, waiting, discipline, kailangan, exaggeration, and the opposite sex. Talaga? That day you're waiting for will come. May darating daw, may hinihintay ka daw na darating. Maintain discipline, you're getting close to your end goal. Yan, may makakamit ka na, there's no need to overextend yourself. Guard your energy to remain focused. It will pay off. It's a climb, not an elevator. Right. Trust in you. Oh, di ba? Mukhang may parating sa'yo. Parang nakikita mo na yan, 2121 or related sa'yo yung mga number na yan. We have the 2323 and 04440. The gut feeling and the endless cycle. Okay, may mag-end na cycle. Okay, there's an intuition. Trust more to your intuition. There's a betrayal. Pessimism. Okay, ingat ka talaga kasi may tao na nasa paligid mo na nandadaya, no? O nangliling lang, no? Ingat ka dito. And relating, value, insight, increase, perception, love, monogamy. Follow your gut. Makinig ka sa intuition mo, ha? It's more than just a feeling, but be real with people and focus on meaningful relationship. Remember, you are also must bring value to the table. Wow. Tandaan mo, kung ano yung, mo, yun ang darating sa'yo. Treat other with respect or else karma will be in your endless cycle. 2323 and charisma, communication, society, movement, journey. Repetitive, tama ba ko? Repetitive po nakalagay yun. Circumstances and pattern. There's some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're retired and retrained beyond depression. Ayan, yung iba sa inyo, kapag alam niyo naman na hindi naman nakakagood, it's time to decide, it takes a decision to live life for yourself. Kumaga, basta tandaan mo, trust your gut, intuition. As in, bibigyan ka ng katotohanan yan. Life is all about a passion. Then you make a change and the world around you follow. Kung mag-change ka, susundan ka ng blessing or susundan ka ng magandang mangyari sa buhay mo. Pero, tandaan mo, trust your gut. Virgo. And minawarningan ka na, universe, Yung mga changes. May mga mag-i-end na cycle sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong energy ni Virgo. 1, 2, 15, 2025, February. Parang nakabasa ko sa'yo, medyo maraming warning sa'yo. Nililigtas ka ata ng universe, Follow your gut, ha? Page of Pentacles. Gusto niyang, ayaw niya mapahamak ka. Ay, naku po. Ito na nga. Okay. Ang energy mo is, andito yung situation. Okay. Meron ka isang bagay na gagawin o you have a objective or layunin, sa nakita ko dito. Pero, parang yung either you have a plan. Maaaring you have a plan,
Pero ang nakikita ko dito is kung ano yung plano na yon na maaring related to money, hindi siya mangyayaring maganda. Ayan o, 3 of Swords. May nakikita rin kasi ako dito na ayan o. Tower o. Ibig sabihin, merong tao na may bad intention sa'yo dito. Kasi masasaktan ka raw. Yan, ang energy mo ganyan. Mag-ingat ka, basta niya yung sigat to, andito rin to eh. No? Ang iba naman sa inyo, ang energy nyo is, andito daw kayo sa sitwasyon, this 1 to 15, meron daw kayong mga bagay na magiging close-minded kayo. Parang hindi kayo makikinig sa gut nyo, ganyan. Hindi kayo makikinig sa pwede nyo to iwasan na, may iwasan nyo to. Tuta na, dinig nyo na naman, di ba? Yan. Kasi pag hindi ka daw nakinig, ay hindi ka daw, eto, yan, painful situation. Ganyan. Meron daw, magiging close-minded ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo this time. No? Parang may mga desisyonan ka na maaring maging mali sa nakikita ko dito. And then, ang sinasabi rin dito na yung iba sa inyo, kung hindi ka daw mag-iisip o hindi ka magkakaroon ng decision making or mag-i-start ang beginning ng cycle mo sa buhay mo when it comes to your money, ang nakikita ko dito, or to your health, no? Money or health, same na to. Maaring ikaw is, at the end, ikaw yung magiging talo dito. Ganyan. Pag kung mawawalan ka daw kung hindi ka daw magkakaroon ng focusing to your ambition, to your goal, ganyan. Ang nakita ko is, ikaw at the end, ikaw yung talo. Expect na walang magiging maganda sa buhay mo. After 3 years, 3 months, ikaw, iiyak ka. Tsaka mo lang marirealize na, ay sana pala vinalue ko. Diba? Sana pala ganun. Sana pala nag-trust ako sa gut ko. Sana pala ginawa ko. Sana pala nag-focus ako sa layunin ko, sa goal ko, sa ambition ko. Kasi, this unexpected of low of emotion happen sa buhay mo. Sa nakita ko ito. Yun. Yung iba naman sa inyo is 1 to 15. Siguro may mga impatient situation. Ako nakikita sa inyo. Maaring may bata or ikaw is mag-aaring magkakaroon ng alboroto. Ganyan sa nakita ko dito. Yun. Ingat kayo, no? Kasi, maaring there's a bad news situation happen sa buhay mo. Maiiwasan nyo naman yan eh. Basta mag-trust ka lang. Ano po ang parating kay Virgo? Virgo, ano po parating kay Virgo? Ano po ang parating kay Virgo? Need mo ngayon is mag-focus ka talaga. No? Take it action. Basta yung mga warning sa'yo dito. Parating sa'yo. 4 of Pentacles. Pwedeng explain po. Bakit nandito to? Bakit? Ano pong tungkol saan to? Okay. Bakit, anong
Anong ano nitong sitwasyon na to? Dapat po to ni Virgo? Dapat po ba? Oo, tama. Salamat po. Yan, kinukuha ko na talaga. O, sabi dito, ang parating sa'yo, meron daw isang tao na makikipag-usap sa'yo. Related siya sa money? Related daw ito sa money. And then, ang sinasabi dito, kasi itong tao na to, it's more on sarili lang niya, iniisip niya. Sa Kim, ganyan. Makasarili, sa Kim. And magiging emotional ka daw. At the end, kasi itong tao na to, ang tao kasi na ito, may pagkasinungaling, no? May pagkasinungaling siya. And then, ang kalalabasan mo daw dito is, parang may malalaman sa kanya kasi mababurnout ka raw dito eh. And kailangan mo daw kailangan ka daw mag-change dito. Kung may makikipag-communicate sa iyo related to money, ang nakita ko to, maaring magsisinungaling siya sa iyo. Dito. Kasi may pagbabackstab ako nakikita dito. And then, sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, meron daw mga idea or magkakaroon ka daw ng lack of clarity sa isang sitwasyon na maaring i-admit mo na lang kasi hindi mo naman kaya. Alam mo yun? Alam mo yung ano niya yung sinabi ko? Halimbawa, may gusto kang gawin. Pero yung idea na yun, gusto mong gawin, gusto mong gumawa ng project, gusto mong i-pursue yun, pero hindi pa nararapat at hindi pa sapat. Kumbaga, i-admit mo na lang na hindi pa, this is not the right time. Kumbaga, ang nakikita ko dito. Yun. And also, yung iba sa inyo is unit mo ng self-care. You need to take care of yourself, focus to yourself, mag-focus ka sa sarili mo, sa health mo. Kasi maaaring yung iba sa inyo nagkakaroon ng unproductive situation. No? Siguro sa sobrang dami ng ginagawa na priorities, ginagawang task, ganyan. No? Sinasabi dito na it's time to quit muna, to focus to yourself, to your health, ang sinasabi dito. Ay, mali ko. Magkakaroon ng mga distraction sa iyo, kumbaga, sa iba. Kunin mo lang yung sa'yo dun Medyo kayo, no? Ang nakikita ko sa'yo, Virgo, parang, ano to? Ang tipid mong magsalita. Ang tipid magsalita. Oo. As in, ang tipid. Parang fruitless communication. Parang ang tipid mong magsalita. Ano ang dapat iwasan ni Virgo? Parang hindi ka gano'n nagsasalita. Ano dapat iwasan ni Virgo? Ano pong dapat iwasan ni Virgo? Parang ayaw naman yan sabihin. Ang laki kasi ng card. Ano pong dapat iwasan ni Virgo? Please show. Yan na. Ay, my goal, Leo, the devil. Yan na, pinakita na. Ayan na si God, di ba? Andiyan na si God's intuition. Ito na yung end of the cycle. May mga dapat kayo. Ay, my God, Leo. Si devil daw. Dapat mo daw iwasan si devil. Ibig sabihin, may mga situation na kailangan fokusan this time. Bakit po universe si devil na dito? Na dapat niya iwasan? Bakit po? Okay. Salamat po. Ano yun? Ano to? Oh. Okay. Ay.
Paki-explain pa. Ano po? Okay, thank you. Okay, and the Nine of Wands. The Nine of Wands, the King, Page, Knight, and the 3. Okay, 5 Swords. Okay. Okay, may magaling magsalita Okay. Iwasan mo daw, kasi, iwasan mo daw yung take an investment sa maling paraan. Or, sabi nga dito, trust your gut, diba? Kasi, why? May lalapit sa'yo. Tao na dadayain ka. Maaring, it's all about money, investment, or mga situation na kung karelasyon mo to, ganun din. Parang nag-i-invest ka o nasa sitwasyon ka mo na isang bagay, parang nahadun ka sa sitwasyon na yon na naghihintay ka for something pero walang magaganap na magandang bunga. Yung part na yon. Dito sabi ganun. Kumbaga, yun ang iwasan mo. Umiwas ka dun. Kasi parang, sinasabi nag-wasting panahon ka, oras, wasting time, wasting, as in, nagsasayang ka lang, or magsasayang ka lang dun sa part na yon sa nakita ko dito. Kaya ang sinasabi dito, yun ang iwasan mo. And then, sinasabi rin dito, na kailangan mong mag-start na mag-iba ng pagkain. Sabi dito. Kumbaga, ikat mo yung mga dapat ikat, mga dapat inumin, at kumbaga yung mga kailangan mag-vegetarian ka, kumain ka ng mga gulay, ganyan ang sinasabi dito. More on self-care ang sinasabi rin dito. Yan, ang dapat mo iwasan mo na yung mga dapat na kumain ka ng mga karne, iwasan mo na yun, magbago ka na raw ng pagkain mo dito. Yung mga ipinapasok mo sa katawan mo. Kung mga dapat ikat, kung kinakailangan mo take an exercise, go out ka. Kumbaga, umalis ka sa comfort zone mo. Sa iba sa inyo yun ang sinasabi ko yung mga, na mga dapat mong iwasan. And then, sinasabi rin dito, tandaan mo, devil sa lahat ng devil. Umiwas ka sa mga maling tao. Ganyan. Ang sinasabi dito. Siyempre, try to heal, to change yung sarili mo, yung decision mo, yung mga kinakain mo, yung body mo, self-care, sinasabi rin kanina, di ba? As in, yung mga bagay o sitwasyon nga, nasabi ko tulad ko kanina, na parang nahandun kasi sitwasyon na naghihintay ka ng kahit matagal o nag-i-invest ka doon sa bagay na yun na wala namang patutunguhan na paglago. Ganun. Walang magiging magandang bunga. Parang inulit ko lang yung sinabi ko kanina. Ano ba yan, ate? Ikat mo yung mga dapat ikat. Kailangan gamitin mo yung utak mo ngayon. You need to see the fact before you take it action o mag-decision ka sa buhay mo. Alamin mo muna yung mga pakay, alamin mo muna kung sino mga dapat mong suportahan, alamin mo muna yung mga gusto mong bigyan ng advice. Yan, kailangan mo ngayon is a big changes para hindi ka mapahamak sa buhay mo. Okay? Umiwas ka. Si devil na yan. Lahat ng devil nakadikit. Devil, alam niyo naman, devil, lahat nakapaloob sa devil, di ba? Mga bad addiction, mga sugal na hindi nakaka-good, or mga babaero, lalakero, mga investment na hindi magiging maganda yung bunga, mga tao magsisinungaling, mga tao na hindi totoo. You need to get away with something na it's not mag-work sa'yo, ganyan. O kaya sa isang sitwasyon na hindi para sa'yo. Basta handyan sila gut and intuition. Kamusta po sa si Virgo?
Tsaka wag mo lang din daw dayain yung sarili mo. Love ni Virgo. Kamusta po sa love si Virgo? Thank you po. Ay, the Ten of Cups. Masaya ka naman ah. Tingnan natin. Diba? Masaya, Ten of Cups yan eh. Bakit po, universe? Di ba kita? Natin. Natatawa ako din sa card mo eh. Nakakatawa talaga yung card mo talaga. Ikaw binabasahan ko. Tatawa ako sa'yo. Oo. When it comes to love, iba sa inyo masaya kayo. Kahit hindi kayo nag-uusap. kahit na parang wala kayong kilos, wala kayong ginagawa, kahit nagkakanya-kanya kayo, masaya ang buhay mo sa iba. Sa iba naman sa inyo, kayo sa kahiwalay, o hindi naman kayo ganun talaga nag-uusap. Nakikita ko ito, maaring itong tao is kumonek sa'yo, no? Sa nakita ko ito, pero hindi niya alam paano. Nandun pa siya sa sitwasyon na thinking. Paano kanya kakausapin, paano kanya kukonek, kasi gusto niya ng Ten of Cups sa'yo. Kumbaga, handun yung they waiting for something. Ako nakikita dito, maaring kung itong tao na to is nakakonect sa sa'yo, para iba dito, no? Iba dito, paano nagkahiwalay na kayo nito? Pero nag-iisip siya ng paraan para kumonek sa'yo. Pero nandun yung takot, no? Sa nakita ko dito, parang natatakot siya kasi baka hindi mo siya pansinin sa nakikita ko dito. You're still waiting for the answer, kung baka kinonek ka nito, tapos hindi mo naman ina-answer, o kaya handun na rin yung gusto niya katotohanan dito. Gusto niya magkaroon ng katotohanan kung talagang magiging kayo pang muli or hindi. Ganon. Andun na rin yung pag-surrender niya sa isang... Pero ang nakikita ko kasi sa kanya lang, kung kayo is nagkahiwalay nito, bakit ang nakikita ko sa kanya, hindi planado ito. Pero wala naman siyang kilos. Wala siyang kilos, pero hindi siya nag-iisip. Ang nakikita ko, hindi siya nag-iisip. Kung kayo sa kahiwalay nito hindi siya nag-iisip eh. Gusto niya lang mabuo kayo. Pero hindi siya nag-iisip. Wala siyang plano eh. Kung mag-move on na siya, wala pa siyang plano. Pinag-iisipan niya maigi to. Kung paano kayo mabubuo. Sa iba sa inyo, kung magkasama naman kayo, masaya kayo. Kahit hindi kayo gano'n nag-uusap. Minsan lang kayo mag-uusap. Ganyan. Kung may kanya-kanya kayong mundo, okay naman. Yan, masaya. Ten of Cups. Kamusta ang kaperahan ni Virgo Universe? Sandali lang, anak. Tapos na ba ang inyong session doon? Nakakatawa tong mga anak ko. Kamusta po ang kaperahan or career? Kaperahan ni Virgo Vision. Ano po yan? Ano pong experience ko? Virgo. Kailangan lumakpa ka agad? Ay, baliktad. About, what do you mean? What do you mean yun? Ang arte ng ate nyo. What do you mean? Okay. Akala ko pangit eh. Hindi naman daw. Hindi naman daw pangit. Yan dito ka nga sa ano. Hindi naman pala. Okay. When it comes to money, ang nakikita ko sa'yo, you try to recover. Or, andito kasi sitwasyon mo na, sa ngayon, for plano. May mga plano, ako nakikita sa'yo. You try your best to recover when it comes to your money, no? Kung maganahan din na yung pinipilit mong makarecover sa dati mong wala ka o dati nagkakaroon ka ng problema dito sa sitwasyon na to, no? Yan. Ang nakikita ko naman is magkakaroon naman siya ng improvement. Pero, if talaga, if
you have a perfect plan dito. Kasi naman, hindi si devil If you have a perfect plan, at magiging very careful ka sa paggastos o paglabas-pasok ng pera mo, magiging maganda siya. Yes, you're getting over the worst when it comes to money. Ma-release mo yung pain na to, na tulad ng dati. Pero kailangan you need to be very careful, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, kung nagkakaroon ka ng stagnant, kailangan ano mo to, ma-balance mo siya sa nakita ko dito. Pero ang nakikita ko sa'yo, it's magiging successful siya. Magiging successful siya sa nakita ko. There's a victory and success ako na nakita when it comes to our money kasi magkakaroon siya ng recovery. Yes, yung mga hirap mo sa pera is pero kailangan mo talaga ng perfect plano, ha? Kailangan pag-aralan mong maigi. No? Kasi ngayon, you're very too smart or magiging too smart yung iba sa inyo kasi handun na kayo sa sitwasyon mo na hindi ka agad mag-push forward sa isang bagay na hindi ka sigurado Kasi parang iisipin mo muna siya bago mo siya ipursige. Ganon. When it comes to money, yes, magkakaroon ng kung may maganda ka mga plano, ha, magkakaroon siya ng magandang sitwasyon. There's a victory and success, ang nakita ko dito. Nandito na rin, nagkakaroon na rin ng pagsasaayos sa iyo Oo, inaayos mo na rin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo ngayon You try to make it balance yung iyong pera ngayon. Kahit na minsan, nagkakaroon siguro ng frustration sa inyo, pero magkakaroon daw dito ng recovery. O magkakaroon, matatapos yung hirap na yun sa nakikita ko dito. Kaya wag ka daw, kailangan you need to be patient lang at planong maigi, no? Kamusta po? Advice po universe. Kamusta po? Advice universe kay Virgo. Nakakaplano ka na naman. Makaka-recover ka sa pera. Okay. Tingnan natin. Bakit po dito si, universe. Bakit po? Thank you. And then, and the world. Siguro sa iba sa inyo may the Ace of Cups. Okay. Sabi dito, ang advice niya sa'yo, sabi dito is, kailangan mo daw magkaroon ng mga bagong strategy. Kailangan mo daw, huwag ka daw magbadali. Kumbaga, don't be impatient. Huwag kang, basta huwag kang maging patient ka. It's more on patient. More on, magkaroon ka daw ng mga bagong strategy, mga bagong plano, mga bagong pananaw sa kinabukasan. And also, ang sinasabi dito is, kailangan mong mag-focus sa health mo, sa sarili mo, start a new beginning, sabi dito. And then, ang sinasabi dito is may mga dapat kang i-let go or you need to withdraw something na meron sa buhay mo na hindi naman nag-workout. Ganyan. Kumbaga, andito yung sitwasyon na huwag kang magsayang ng oras, focus to fulfill yung mga goal mo this time. Focus ka sa makita mo yung happiness, enjoy mo sa buhay mo. Ganyan. Kumbaga, start a new beginning in your life. May mga sitwasyon na kailangan mo nang i-let go, may mga sitwasyon na kailangan mo na i-withdraw, may mga sitwasyon na you need to walk away or to escape dun sa sitwasyon na yun, ganyan. Kailangan mo ngayon is magkaroon ng bagong direksyon sa buhay mo. Ganun. Yun ang advice niya sa'yo. Fulfill and achieve yung mga bagay na minamanifest mo and dinidesire mo. Sabi dito, finish the unfinished.
And syempre, you need to be aware sa lahat. Sa health mo, sa pera, sa sarili mo, sa paligid mo, sa mga salita mo, sa lahat. You need to be aware and magkaroon ka ng self-evaluation and tandaan mo, di ba, mag-change ka na ng mga desisyon. And sinasabi rin dito na tandaan mo na you need to learn from the past. Okay? Kung ano yung mga sitwasyon na nangyari sa dati, huwag mo nang ulitin yun. Arigatou naman, second list.